What's up guys? Welcome back to our channel Maple and Stars. Welcome back sa aming channel. It's been a while. Yeah, it's been a while. Kami nagbabalik dahil may share lang ulit kaming balita para sa mga aspiring na pumunta dito sa Canada, especially sa Prince Edward Island. Recently nag-open sila no? PI tsaka New Brunswick. So ayun, may share lang ulit kaming information sa inyo, lalo na para sa mga bago naming subscribers. Ayun, meron kaming i-share ulit sa inyo na balita para sa mga gusto makapunta dito sa Canada. Yun nga, lalong-lalo na sa Prince Edward Island. Sa Prince Edward Island, isa sa province dito sa Atlantic Canada. Yes. Ano-ano ba yung mga hinahanap nilang skills or trabaho? Ang hinahanap nilang field is sa trades and construction. Sa mga kababayan nating construction worker dyan. Ano construction? Ayan. So, ang particularly na jobs na hinahanap nila is electrician, mechanic, carpenter, drywall, plumber, pipe fitter and steam fitter, painter, heating and cooling technician, construction helper, roofer, mechanic engineer, and other trade and construction field of work. So kumbaga halo-halo siyang skills or category under ng construction. Di siya yung parang hindi siya yung yung typical na construction worker sa atin sa railway na siguro na yung mga sa semento, ganyan. Ito more of like yan, karpentero, electrician, tubero, ganon, and any other related sa construction. Yung event na sa Prince Edward Island, currently ongoing siya. Ang nakalagay lang kasi is 2024. So, kung interested kayo, we suggest na mag-apply na kayo. As early as now, i-apply nyo na as long as yun nga, kompleto rin yung requirement. Ihandaan nyo rin yung mga requirements nyo. Siyempre, lagi naming dinidiscuss dito sa channel namin yung resume, updated resume nyo. Kung meron na kayong result ng language test or yung IELTS exam, i-ready nyo din yun, kasi may advantage syempre yung naka-ready na or available na yung mga requirements kesa yung tsaka pa lang pag natanggap ka, tsaka pa lang mag-aasikaso. Dito sa channel namin natakal na namin yung list of requirements. So ito, ano namin yung thumbnail dito, ayan. Doon sa list of requirements na yon, siguro go first kung saan yung hindi masyadong mahal. Kasi yung ayun nga, yung IELTS nga nung huli naming tingin, nagmahal pa sila. 12,000? Oo, nasa ganun na sila. 12,000 na ata kasi nung panahon namin nasa 10,000 lang siya. Sobrang absurd. Anyway, ayun nga, ang mahal nga kasi ng IELTS, so hindi namin siya nire-recommend pa. Pero meron namang mga language test doon na mas mura eh. But syempre, iba pa rin yung meron kang advantage doon sa pag-a-apply, lalo na kung kumpleto na yung requirements mo. It's just that kung gusto mo talaga siyang kumpletuhin, mapapagastos ka. Gastos kasi talaga. Gastos talaga ang pagpunta dito sa Canada. Gastos. Unless dumaan kayo sa direct pathway. Yun, actually yung pathway nitong sa direct yan eh. mga sinishare namin, PEI, ND, mga job fair nila, direct yan. Oo. Kung di kayo dadaan sa agency, mas makakamura kung direct employer kayo. Unless kung yung agency nyo is yung IPAMS tsaka staff house. Parang ang balita ko, ang babayaran nyo lang talaga dyan is medical tsaka yung mga dokumento nyo. Pero other than that, like bayad sa agency, ganyan, processing fee or what,
wala silang ganon. So kung mag-qualify kayo sa IPAMS staff house, doon kayo. Pero siguro kung despite na walang masyadong kailangan ng pera, I'm guessing tight yung competition doon, ano? Oo naman. Minsan pag nakikita ko yung mga job fair ng IPAMS, daming tao. Sa bagay, nung pumunta lang din tayo doon sa ano, no? Mercan ba yung pinunta? Hindi, IPAMS din. IPAMS yung pinunta. Ay, di pareho. IPAMS tsaka Mercan, pumunta tayo pareho. One time na nasa Pilipinas pa kami, pumunta kami doon sa IPAMS tsaka sa Mercan. Manually kami nag-a-apply, try. Oo, nag-try lang talaga. Dami rin tao. Dami rin tao. So, ayun. Yun nga, kung siyempre, ipapost din namin yung link kung saan nyo pwede i-access yung website, kung saan kayo pwede mag-register. So tapusin nyo yung video para malaman nyo kung paano mag-apply, yung guide kung saan pupuntahan yung website para hindi kayo ganong malito. Tsaka yun, continuous kami magpo-post ng mga ganitong klaseng event. As long as meron kami makita, i-share namin sa inyo para yun nga, makatulong din sa mga gustong makapunta dito sa Canada. Usually yung sign up, it's either nasa description, nandun yung link, o kaya nandito sa end of video. Ang gagawin nyo lang talaga ito is sign up, tapos i-ready nyo lang yung resume nyo. Actually, hindi namin kasi natatry na ituloy-tuloy yung application para sana ma-check namin ma-experience namin first hand. Ano ba yung nandun? Pero kasi merong mga hinihingi doon na wala kami. May mga dokumentong hinihingi. So, ayaw na namin i-pursue yung pag-apply ko dun sa website. Pero rest assured na legit yung sinishare namin sa inyo, galing yan sa gobyerno mismo ng Canada. So, hindi yan scam, guys. Oo. It's siguro, ano na lang, kung ano man yung requirement na hinihingi nila, kayo na yung mag-fulfill. Kasi, hindi na nga namin mapupush through kasi wala kami nun Tsaka, yun nga, hindi na namin siya, ayaw namin syempre, push din yung pag-apply ko, Kasi, malay nyo, limited lang din yung pwedeng tanggapin na application nung website or nung government. Oo. Hindi nakadagdag pa kami sa... Makikigulo pa kami. Basta 100% sure legit yan, guys. Legit. Oo. Makikita nyo naman sa website official website siya ng province na yun. But ayun nga, dahil nga yung ibang tanong dun sa comment section medyo hindi namin masagot kasi ayun nga, hindi kasi kami makapush through sa registration. Doon sa sign up, sa pag-register pa lang dahil may hinihingi silang iba. So, alam niyo yun, kung gusto nyo mag-apply, kayo na lang yung mag-fulfill dun sa requirement na hinihingi nila. At yun nga, ulitin lang namin kasi kung gawin namin, idiretso namin yun, let's say meron nga kami nung document, ayaw namin na dumagdag pa kami dun sa slot. Alam niyo yun? Tama. Yung slot na yun, para na yun sa inyo na mga interesadong mag-apply. Kaya, as much as possible, do your diligence. Kasi, alam mo yun, there are some things na hanggang dito lang talaga yung kaya namin. Ano lang kami dito, bigay lang kami ng information. Hindi naman talaga kami consultant or what. Ano lang kami, uy, minabalitaan kami ganito. Uy, sige, share namin yan, ganyan. Ganun lang kami. Oo, ganun lang. Yun lang din talaga yung limit namin. So, sorry guys. Pero, if alam naman namin, definitely, we will answer to your questions. No? Tsaka, makikita nyo yung list. Yung mga list na nabanggit ko kanina. Yung mga hinahanap nila. Nandun din yan dun sa sign up. Kaya hindi kayo mawawala. Ang ano lang talaga is yung requirements. At kung meron mong babayaran, hindi rin kasi talaga may iwasan Oo, kagaya nung sa Alberta dati. May bayad yun May bayad talaga siya pa nag-apply. Kahit naman sa case namin dati, pa nagpa-file ng NLPNP, ng PR, may bayad talaga yun, guys Tapos yung bayad na yun, it's a matter of kung ma-approve ka ba o hindi. Diba? Parang ano siya risk din siya. Wala, hindi porke nag-apply ka tapos nagbayad ka, sure na makukuha ka. Walang ganun. Pero if ever man na go for it.
kasi legit naman yan. Ayan. Kung gusto nyo nga ng ng direct, ayan ang pinakamagandang pathway, diba? Kung gusto nyo Tas mag-agency, tipid pa. Tipid pa. kung gusto nyo mag-agency, ayan, maglalabas kayo ng Konting pera. konting pera pa. Pero, then again, kahit ba na may agency, wala pa rin kasing kasiguraduhan, diba? Di porky nagbayad ka ng malaki sa agency, sure na makakapunta ka dito sa Canada. Actually, isa yan sa mga red flag na sinasabi nila. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood sa aming video. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, be sure lang sa pag-subscribe at panonood sa aming channel. Ayan. Oy, shoutout nga pala sa pamangkin ko, si Joaquin. Ayan, graduate na siya. Valedictorian yan. Wow! Congratulations kay Joaquin. Valedictorian yan. Anyway, ayun lang guys. Ayun, valedictorian yan. Good, congratulations sa pamangkin ko, si Joaquin. Tapos may valedictorian speech daw yan. Naks. Tsaka kay Bebang. Oh, si Bebang daming honors ni Bebang Congratulations ganyan kay yan. Sophie. Sophie, hello. Ganyan yan si Bebang Yan, hello kay Sophie. Congratulations sa mga pamangkin namin. Nakakamiss din isa sa nakakalungkot na pag nasa ibang sa akin. Pero syempre soon magkakakita-kita din. Of course. So yun lang guys, be sure to like and subscribe sa aming channel, May Pollen Stars. Maraming salamat. See you guys in the next video. Bye.